Malamang sa malamang habang pinapanood mo tong video na to, alam mo na kung ano yung presyo nitong Poco X8 Pro dahil talagang pinag-uusapan sa social media ngayon yung phone na to dahil nga affordable yung presyo kung pagbabasihan natin yung specs or performance na makukuha natin dito sa phone na to. Ulitin ko lang yung presyo as of making this video. Yung 8256, 15,499. Yung 8512 naman ay 18,119. At yung 512GB, 19,099. Pero I highly recommend guys, palaging dun kayo sa highest variant or highest configuration na isang phone, lalo na kung plano nyong gamitin to ng matagal-tagal. Mamaya sasabihin ko sa inyo yung haba ng software support na ibibigay ng Poco dito sa X8 Pro. Pero pag-usapan muna natin yung mga bagay na hindi ko na-mention dun sa unboxing first impressions. Unahin natin yung backlight effects. Okay, kapag tinignan ninyo yung likod nitong Poco X8 Pro, parang plain lang siya na phone ng Poco, walang kahit anong design or whatsoever. Pero yung paligid pala ng dalawang camera na to ay merong light effects. So pupuntahan nyo lang dun sa additional settings, tapos makikita nyo yung backlight effects. At pwede na kayo mamili kung anong makaka-trigger sa backlight effects. At pati na rin yung kulay ng backlight effect na gusto natin, pwede nating piliin. Pero para sa akin, saktong-sakto yung pula kasi merong red accent yung power button. Pero syempre, depende pa rin sa taste ninyo. At pwede nating i-customize yung brightness ng backlight effect, pati na rin yung separate na kulay sa notification at marami pang iba. Okay, so natin pag-usapan ay yung data connection kasi nga 5G na itong X8 Pro. So tingnan natin kung malakas ba siyang sumagap ng signal. And again, ulitin ko na naman, yung pag-test natin ng connection ay dito mismo sa kinuupuan ko always para patas tayo. Unahin natin yung sa Ookla speed test. So makikita ninyo na 142 Mbps yung kanyang download, 8.38 Mbps naman yung upload speed. Dito naman sa Google speed test, 214.2 Mbps yung download, 23.5 Mbps naman yung upload speed. At panghuli dito sa fast.com, 210 Mbps yung download, 78 Mbps naman yung upload speed. So dyan sa mga data na nakuha natin, yung sa Ookla, yung sa Google Speed Test, pati na rin sa fast.com, masasabi ko na stable naman yung data connection. Kahit na medyo mababa yung sa Ookla compared dun sa dalawa, masasabi natin na hindi pa rin ganun kalayo compared dun sa dalawa pang test na ginawa natin. Nasa 3 digits pa rin or 3 digits lahat talaga yung download speed na nakuha natin sa iba't ibang speed test websites. So para dun sa mga gagamit dito sa Poco X8 Pro sa work nila, lalo na kung yung work ay nangangailangan ng data connection, saktong-sakto po itong phone sa inyo. Kasi kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, mabilis naman po yung pagsagap niya sa 5G. Next sa pag-uusapan natin ay yung battery performance nitong Poco X8 Pro. So 6,500 mAh yung capacity niya tapos 100 watts na yung charging speed. Tapos meron pa siyang 27 watts na reverse wired charging if ever man na malobat-iba nating device, wala tayong dalang power bank, pwede natin itong gamitin as emergency power bank. Pero hindi ko i-recommend yun na palagi yung gawin kasi hindi pa rin ganun kalaki yung capacity nito para gawing full-blown na power bank. So, pakita ko sa inyo yung SOT na nakuha ko sa PCMark. Ito kasi nakuha natin, 16 hours and 15 minutes. Medyo malayo doon sa nakuha nating SOT sa Poco X8 Pro Max kasi 23 hours mahigit tinukuha natin doon pero ito 16 hours 15 minutes lang. Well, not bad pa rin naman yung SOT na yan. Masasabi natin na makakalast pa rin to the whole day kahit pa nakadata tayo. For sure, mayroon pa tayong sukli na battery level pag uwi natin ng bahay. Pero kaya sinabi ko medyo malayo doon sa nakuha natin sa Poco X8 Pro Max pero syempre 8,500 mAh yung battery capacity natin doon samantalang dito 6,500 mAh lang. So kung gusto niyo ng mas mahabang SOT compared dito sa Poco X8 Pro, mag-Pro Max na lang kayo. At pagdating sa charging, from 20 to 100%, 50 minutes ko lang na-charge itong phone na to. At if ever na talagang gusto ninyong gamitin palagi yung 100 watts na charging speed itong Poco X8 Pro, i-make sure nyo lang na sa battery settings, sa charging options, piliin nyo yung top dun sa speed ng charging para yun nga, palaging sagad yung bilis. Pero hindi ko i-recommend na palaging ganun ang gawin ninyo kasi mag-generate pa rin ng alarming heat itong Poco X8 Pro kapag naka 100 watts palagi yung charging speed natin. So kung gusto niyo magtagal yung battery health nito, gamitin nyo lang yung 100 watts na max speed ng kanyang charging kung talagang kailangan ninyo, kung talagang nagmamadali na kayo. Pero yung mga normal days ninyo,
kahit yung slow charger lang, okay na yon kung hindi naman kayo nagmamadali. Or kung i-charge itong phone na to habang natutulog kayo, okay na yung mabahaga lang para hindi mag-generate ng heat at tumagal pa sa inyo yung phone. Ulitin naman natin yung kanyang performance. So, naka-Android 16 na tayo dito out of the box. HyperOS 3, Dimensity 8500 Ultra yung ating chipset, LPDDR5X yung ating RAM at UFS 4.1 yung ating storage type. At meron tayo ditong memory extension up to 12 GB. So, pakita ko sa inyo ngayon yung dalawang AnTuTu score na naka-on or ginagamit yung memory extension plus naka-off yung memory extension. Ito yung score na nakuha natin kapag naka-off yung memory extension, 2,30,747. Pero kapag ginamit na natin yung memory extension, naging 2,76,566. So, mas bibilis pa po yung phone na to if ever man nagamitin natin yung memory extension. Pero yun nga, hindi pa rin advisable na palagi natin gamitin yun kung talagang kailangan lang natin. Pero kung naka 12 GB sa tayo na variant, malamang sa malamang po, enough na po sa atin yun. Ngayon, kagaya sinabi ko kanina, kung kaya ng budget natin, go for the highest variant, which is in 512 GB, lalo na kung plan po natin gamitin tong phone na to ng marami-raming taon. At lalo na kung malalaman ninyo yung kanyang software support. Ang promise dito ng Poco ay 4 na major Android upgrades. So ngayon po, naka-Android 16 siya out of the box, so aabot po ito ng Android 20. Based yan sa na-research ko. Ito pa yung maganda. Meron itong matatanggap na 6 years security patches. So, maganda yung promise ng Poco dito. Kaya yun yung sinasabi ko kanina. Kung kaya ng budget natin, kung plano po natin gamitin to ng matagal na panahon, go for 512 gigabytes. Pag-usapan natin yung thermals. Ito guys, sa wildlife stress test, so makikita ninyo na nabawasan tayo ng 7% after ng test at nadagdagan tayo guys ng 18 degrees. Ganun katindi yung init na kayang ma-generate ng phone na to. At yung final temperature natin umabot ng 51 degrees. So again, hinay-hinay po tayo dito sa Poco X8 Pro. Medyo aggressive at powerful po talaga yung kanyang chipset. Kaya kung sakali man na magi-games tayo dito, wag naman yung sobrang tagal. At lalo na, kung ang game na papatakbuhin natin dito, mabigat talaga yung graphics, wag naman sobrang tagal. Kasi nga, kawawa naman yung battery health. Mas maganda kung gagamit tayo nung fan or ng cooling fan na dinidikit dito sa likod para maiwasan yung sobrang pagtaas ng temperature nito. At speaking of gaming, kagaya na makikita ninyo dito sa Subnautica, mataas po yung graphic settings natin, naka 120 FPS tayo na gameplay. At feel na feel mo talaga yan habang naglalaro ka dito kahit na open world tayo at mabigat po yung graphics ng game na to na kaya ng Poco X8 Pro. Pero gusto ko kayo i-remind na ilang minuto lang, meron ako na-feel na alarming heat dito sa may likod. At please take note na wala akong case dito kaya talagang mararamdaman ko naman agad compared kung meron akong case na gamit. Pero at least meron tayong idea na mabilis po talagang uminit itong Poco X8 Pro sa mga ganitong klase ng scenario. At dito naman sa Racing Master, makikita ninyo na sagad din yung graphics natin, walang kaproblema pagdating sa mismong gameplay. At nung nilaro ko to, kasunod lang nung Subnautica na nilaro ko ng mga siguro 5 minutes or less. Tapos pumunta na ako agad dito sa Racing Master at isang game lang yung ginawa ko dito. Pero ayun, mas lalo kong na-feel na tumindi yung init dito sa likod. So, hindi naman apektuhan yung gameplay natin or yung performance ng phone kasi makikita niyo napaka-smooth pa rin ng buong gameplay natin. So, na-generate pa rin niya lahat ng graphics, walang stutter, walang frame drops, mainit lang po talaga sa likod. And unlike sa mga phone na na-review ko before na nag-generate din ng alarming heat habang naglalaro tayo ng mabigat na game, itong Poco X8 Pro hindi po ganun kabilis mag-subside yung init dito sa likod. Siguro nga dahil wala akong case na suot-suot dito sa phone na to kaya feel na feel ko talaga yung init. Pero yun nga, inabot ako ng ilang minuto bago ko ma-feel na nag-cool down na siya or naging normal na yung temperature dito sa likod. So yun lang, keep in mind guys na dahil nga powerful or aggressive yung Dimensity 8500 Ultra, tapos medyo malakas din talaga sa battery yung kanyang display, asahan ninyo na mag-generate siya ng alarming heat. Hindi po ganun kabilis lumamig yung kanyang temperature kung mangyari man yun sa atin. So hini-hini lang po tayo sa paggamit dito sa Poco X8 Pro. At kung sakali naman, nagagamitin lang natin to as our daily driver, pang social media, GPS-based na mga applications, at mga offline na mga applications, ganyan, for taking notes and stuff, or browsing ng internet. Wala po tayo making problem dito sa phone na to. Hindi siya mag-generate ng alarming heat kagaya nung naramdaman ko
habang naglalaro ako. Pero kung magpapatakbo tayo rito ng mabigat na game, mag-edit tayo ng mabigat na mga videos or photos, possible na ma-experience natin yung init na yon. At kagaya ng alam na natin, meron tayong 50 megapixels na main shooter dito na merong OIS at 8 megapixels na ultrawide at 20 megapixels na selfie camera. At ilan lang yung additional photos ko rito guys. Kasi wala naman talagang surprising sa quality ng Poco X8 Pro camera. At yun talaga yung compromise dito. Asahan ninyo na hindi nakakawaw yung quality ng photos. Although napaka-decent para sa presyo niya. At okay na rin, basta't okay din yung lighting natin. Pero kung dito tayo sa loob ng bahay, ganyan, loob ng restaurant, mga indoor shots, makukulangan tayo sa brightness. Pwede naman nating edit pero asahan niyo na medyo magiging noisy siya. Pero pagdating sa 4K video recording, sa kanyang main camera, mapapansin niyo na kahit indoor tayo, basta okay naman yung liwanag dun sa kwarto, magiging maayos naman yung quality ng video. Okay, so yun na lahat guys yung mga gustong i-share tungkol dito sa Poco X8 Pro na hindi ko nasabi at nabanggit at naipakita dun sa unboxing at first impressions natin. Sana nakatulong yung mga pinag-usapan natin sa video na to para mas makapag-decide kayo kung ito na bang Poco X8 Pro yung dapat ninyong bilhin as your next daily phone. Pero before tayo magtapos, meron tayong i-unbox guys na Poco X8 Pro Max na iba dun sa unbox natin na Poco X8 Pro Max na full review. Okay? Kasi ito ay color white. So at least magkaka-idea kayo kung anong itsura ng color white ng Poco X8 Pro Max. So i-unbox natin na Poco X8 Pro Max ay 512GB or yung highest variant. So tanggalin natin sa plastic. Pakita nyo naman, no? Balot na balot pa yan. Okay? So, wala naman pinagkaiba dun sa unboxing natin sa first video. Pero yun nga, papakita ko lang sa inyo yung color white na Poco X8 Pro Max. Guys, ang ganda pala nitong white. Grabe oh. Meron siyang stripes. Hindi kagaya dun sa Poco X8 Pro Max na na-review natin or naipakita ko dun sa full review. Plain lang siya na black. Parang itong Poco X8 Pro. Ganyan lang din yung Poco X8 Pro Max na naipakita ko sa inyo. Pero ito guys, yung puti. Ang ganda oh. May mga guhit. Parang racing stripes. Parang ganon. Ganda. Ayos pala itong puti. Mas recommended ko to compare dun sa item. Ganda guys. Ang kailangan nyo lang tandaan kapag sinuot natin yung case, suot natin para magka-idea kayo, sigurado mahahalata doon sa may butas ng camera. Pero yung camera module na guys, medyo siya, darker dito sa body niya kasi may pagka-gray siya. Tingnan natin Ay, bagay naman. Ayun bagay naman. Ayos So, gustuhan ko tong puti. So, para dun sa mga bibili pa lang ng Poco X8 Pro Max, I highly recommend yung color white, guys. Ang ganda talaga. Kung ako lang yung bibili at pipili para sa inyo, white, guys. Ano yun? Ganda. Mas siya, mas premium yung dating nung itsura niya dahil sa kulay. So, yun lang naman. At least nagka-idea kayo sa Poco X8 Pro Max na color white at in-review natin na Poco X8 Pro na black. Okay? So, para dun sa mga nakabili na ng alin man dito sa phone ito, paki-comment dyan sa baba kung magkano mo nakuha yung phone mo. So, muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.